Dahil lahat tayo magsitayo, buksan po ninyo 2 Kings. We are still in our study of the life of Naaman. Sa mga bago nating mga kamag-aral sa atin sa Biblia. Maraming salamat kayo ay nandito sa ating mga bisita. You are in Christian Bible Baptist Church. At dito po sa simbahan, tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Marahil kayo nagtataka na walang mga drums dito sapagkat hindi ho ito disco house. Ito po ay bahay-sambahan ng Diyos. At sa bahay-sambahan ng Diyos, nag-aaral ng kanyang Biblia. Ang Biblia, yan po ang kanyang salita. At pinag-aaralan natin upang tayo may matutunan. At ang babasahin po natin, yan ay Old Testament. Yan po ay buhay ng isang general. Pinasulat ng Panginoon upang tayo ay may matutunan. Maraming mga magagandang buhay, pero yung buhay po ni Naaman ang ipinasulat ng Panginoon sa Biblia. Marahil yung buhay ni Rizal ay maganda at napag-aralan natin yan. Pero yun po ay hindi kinasihan ng Diyos. Ang kanyang buhay, ayaw niya na yun ang talagang tingnan natin. Kundi ang tingnan natin ay yung mga buhay na ipinatala dito upang tayo ay may matutunan. Marahil sa atin ang inyong heroes, ang inyong mga heroes, yan ay magaganda ang kanilang buhay. Pero yung buhay ni Naaman ang pinili ng Diyos para may maroon tayong matutunan. At mas maganda na ito ang ating titingnan. Tingnan po niyo sa 2 Kings chapter 5 at babasahin natin verses 1 down to 19. I read verse 1 and then you read verse number 2 hanggang marating po tayo sa verse number 19. And I'd like you to read aloud and at the same time this is the word of God. Now, Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord hath given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. So yan na, Naaman, naglilingkod siya sa hari ng Syria. At maraming ginawang magandang bagay. At doon sa kanyang household, meron silang katulong na galing sa Israel. So makatuwid, si Naaman hindi siya Israelite. Siya po ay a soldier of the Syrian army. Okay. And she said unto her mistress, pero si Naaman, siya po ay may, ano Tagalog nung leprosy? Ketong. Sino po may ketong dito? Meron ba? Meron dito sa Pilipinas, leprosarium. Yan, kapag may ketong ka, inihihiwalay ka. Hindi ka po pwede makihalubilo kasi nakakahawa yan. Mahirap na may mahawa o kaya hindi pinagluluto yan ng laing yung may ketong, yung may leprosy kasi hindi yan nakakaramdam. Biro mo pag naggagayat ka, hindi mo alam kamay mo na yung nagagayat mo. Tapos isasangag mo na yun, no? Tapos kakainin nyo, no? Okay, verse number 3. So nakita ito ng kanyang captive na little maid from Israel, and she said unto her mistress, Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. Yan, yung katulong nakita niya, isa lang makakagamot, yung propeta sa Israel. Sino tinutukoy na propeta dito? Sino? Si Elijah or Elisha? Elisha, dalawa propeta noon. Pero si Elisha na ngayon. Si Elijah ay umakyat na sa langit. Si Elisha ang propeta doon sa... Ito tinutukoy ng maid. And the king of Syria said, Go to,
Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took him with 10,000 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. Bihirang preparasyon niya, ano? Daming mga daladala, may letter na galing sa hari ng Syria, sulat para sa hari ng Israel. Marami siyang mga daladala na, 10 talents of silver, 6,000 pieces of gold. No? Ano kayang kalalaki yung gold na yun? 6,000, ganyan? O mga bloke. Sa tingin mo, Brad, meron kang idea? Bloke, tapos 6,000, di ibig sabihin kung 6,000 na bloke-bloke yun. Then daming mga nakasunod, no? Caravan. Matindi. Okay. Hindi natin alam kung totoo ang sinasabi niya, ha? 10 changes of raiment, ibig sabihin yung mga damit na magaganda, mamahalin, iyan ang dala-dala. Verse number 6, and he brought the letter to the king of Israel, saying, now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith, verse number 7, and it came to pass when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes and said, am I God, to kill and to make alive, that this man doth send unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Okay. Nagalit yung hari ng Israel dahil hindi siya naman pwedeng magpagaling. At narinig yun ni Elisha. Sabi niya, bakit ka ba nagwawala ho diyan? Ay, magwala. Sabihin nyo, dalhin na lang sa akin para maintindihan niya na may propeta sa Israel. So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. Elisha said, Messenger unto me, saying, go and wash your hands 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Hindi siya hinarap ni Elisha, no? Basta sinabi lang, punta sa, saan ho ba yun? Jordan River. Verse number 11, but Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought, he will surely come out to me and stand and call the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. Naranasan nyo na yan. Pag kayo magpapagamot, pagkatapos sabi ng doktor, umuwi ka na, wala ka na ba sakit? Okay, inimon mo ito, tapos uwi ka na. Hindi, wala, no? Naranasan nyo na yan. Naranasan mo ng Paul? Hindi pa. Magagalit ka rin talaga, no? Papatingin ka, magbabayad ka ng 500. Pinabili ka pa ng kanyang gamot. Pagkatapos, after a month, ay wala man lang, hindi ka na nakakagalit yun, ano? Pero siya, hindi pa niya ginagawa, so he turned and raged. Verse 13, and his servants came near and spake unto him and said, my father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then when he saith to thee, wash and be clean? Pag iniisip mo, no, if you imagine what he was feeling then, nung galit na galit siya, pagkatapos ay nung nakita niya na madumi yung Jordan River, mas malinis yung kanilang river doon, pero doon siya lumublob. Ano kayang itsura niya? Ano? Sa tingin nyo, talaga sigong, ano kaya, ganyan kaya mukha niya? Sa katabi mo? Ganyan kaya? O tuwang-tuwa pa siya?
Well, alam natin, galit na galit ito, no? At tapos ay madumi. At tapos ay he was dipping, the first one. Pagkatapos nakikita niya na wala namang nangyayari, di ba? Pag ikay ginagamot, tapos walang nangyayari. Pero after the seventh, ano sabi diyan? He came out and he was clean. Verse number 15, and he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him, and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. Sarap din yun, no? Pag ikay gumaling sa iyong sakit. Amen. Masayang masaya ka pag magaling ka. Wala ka namang ginastos dun eh. Lumublob ka lang sa tubig eh. Mas lalo na kapag gumastos ka ng libo-libo, pagkatapos ay nagamot ka. Verse number 17, and Naaman said, Shall there not then, I pray thee, be given to thy servant 2 mules, burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither burnt offerings nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. Si Rimon yan, hindi yung si... Ano yan, yun yung gods nila, yung God, yung Rimon yan, yung Diyos-Diyosan nung kanyang hari. Na doon din sila nagpe-pray. Kaya sabi niya, ayaw ko na maglingkod doon kasi hindi naman yung Diyos. Kaya lang, pipilitin ako tiyak ng hari kasi naglilingkod ako doon. Kaya nga, nagbibigay ako ng offering para patawarin ako ng Diyos, yung totoong Diyos. And he said unto him, Go in peace. So he departed from him a little way. Ang ganda na yun. And he lived happily ever after. Ano? Mas maganda to istoryang to kaysa sa panunuorin nyo dapat ngayon. At kung naiintindihan pa natin ang ibig nitong sabihin sa atin, ay mas lalong mas maganda ito. At kung ikaw ay natutuwa sa mga pinanunood mong mga wala namang kwenta-kwentang mga soap opera, soup o soap? Ano ba yun? Soup opera ba? Anong tunay na pronunciation doon? Soup? Soap, sabon. Soap opera. Bakit soap opera? Hindi, kaya sinabi na ng soap opera kasi nga, yan ang mga patalastas, mga sabon dati. Hindi nga. Hindi ako nagbibiro. Oo, yun. Mga sabon-sabon lang naman yun. So, pero mo yan, magbabayad pa sila. Kaya, titingnan natin kung ano ang matututunan natin dito. Napakarami. No? Sa buhay niya, at ilang beses na natin itong pinanood sa Bible natin. Amen? Thursday. Mga ilang Thursday na ho, tayo nanonood ng buhay ni Naaman. Every Thursday? Ngayon ka lang eh. Ngayon, itong si Naaman, ang istorya ni Naaman. Ngayon lang, di ba? Ngayon ka lang. Ngayon ka lang dumating. Pero yung mga palagi na nandito, siguro this is the 5th. At gusto kong makita natin ang patungkol sa kanyang obedience this time. You see the changes or the 3 phases of his obedience. 3 mukha, 3 klase ng kanyang pagsunod ang makikita ho natin ngayon. At maaari, ito rin ay isa sa obedience na yan. Klase ng obedience. Yun ang klase ng obedience mo. But I'd like us to go to the best kind of obedience that Naaman was able to experience in his life after he was able to experience the love of God and yung paggamot sa kanya ng Diyos. Okay? So, titingnan natin yung klase ng obedience na yan.
because it is that obedience that God blesses. Okay? There are several obedience, klase ng obedience. Marami mga sumusunod, pero ano bang klase ng iyong pagsunod? Marahil nandito ka, pero sumusunod ka, thank God. Pero anong klase ng pagsunod na yan? Yun ba yung pagsunod na nais ng Diyos, yung pagsunod na kanyang pagpapalain, o yung pagsunod na hindi naman wala siyang daladala na blessing, na sumusunod lang. But I'd like us to see in the life of Naaman this obedience that would indeed God would bless. Tayo muna ay manalangin para maunawaan po natin. Dakilang Diyos, ang buhay po ni Naaman, ilang beses na po naming nabasa. Pero hinihiling ko po na maunawaan namin ang nais mo pong dalhin sa amin ngayong gabi, ang patungkol po sa kanyang pagsunod. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Though ang buhay po na ito ay hundreds of years ago, na ipinatala mo po sa inyong salita, ay alam ko po na yung matututunan dito ay maaari namin gamitin sa amin pong panahon, sa amin pong mga sitwasyon sa buhay. Kaya tulungan niyo po ng bawat isa ay makinig at banal na Espiritu, hinihiling ko po, buksan mo ang aming kaisipan sa mga bagay na nais mo pong malaman namin, matutunan, at dito nga po kami titindig. Maraming salamat po sa pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Obedience, ang pagsunod, yan po ay napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya at kahit hindi mananampalataya. Obedience spells our blessed life. Kapag ikaw ay kakaroon ng magandang buhay, pagtitingnan mo talaga, it's because of the obedience that you have been experiencing through the past few years of your life. Kung titingnan natin, hindi ho, kung minsan tayo natutuwa sa tinatamasa natin, marahil na yaman ngayon, o kaya ng mga successes sa ating buhay. Pero sa totoo lang, kapatid, pag tiningnan mo yun, it is actually, it rests upon the obedience that you have had in the past. At kung bakit ka rin naman pinapalo ngayon, at kung bakit naman ang buhay mo ay miserable, alam mo ang ugat niyan ay dahil nga sa iyong hindi pagsunod. Disobedience has always caused miseries in the life of many people. Sapagat noong una, kahit nga, kaya ako mayroong problema sa ating panahon dahil nga sa marami ang hindi sumusunod. In fact, Adam, his sin was really to disobey the voice of God. And so we feel and we experience all the miseries of today. Kaya ng mga young people, nung mga unang panahon ay tinatanong ko sila, ano ba ang pinakamatinding kasalanan? Ang pinakamatinding kasalanan, siguro sa dami ng mga tao na nilito, iba't iba, at ang sasabihin pa ng iba ay pagpatay. Sa tingin mo, Brad, ano ang pinakamatinding kasalanan? Pagpatay, sabi ko na nga, yun ang sasabihin eh. Kalimitan yun, pagpapatay, ano ba? Kaya nga, heinous crimes, the law defines heinous crimes. At itong mga heinous crimes na yan, ito yung deserving to go to Muntinlupa and then face penalty of death. Kaya nga, ano yan, yung maximum, ang tawag niyan, yung sa believed, di ba? Yung mga naghihintay na lang ng kanilang pagbibitay. Sa ating bansa, hindi na binibitay ngayon. Nililethal injection na lang yan. Tin-injection yan hanggang sa siya ay mamatay. Dati, firing squad. Kung kayo nagbabasa ng history sa panahon ni Marcos, the very first Chinese na binaril sa Bagong Bayan ay isang Chinese na nagdala ng droga sa Pilipinas. Talaga yan balitang-balita sa buong mundo dahil sa tapang noon ni Marcos. Talagang pinabaril niya yun doon sa Luneta. Daming mga nanonood. Kahit mga foreign journalists nandun yun covering
the execution of a Chinese who brought drugs in the Philippines. Ngayon, hindi na. Mga senador na ang may daladala. Katapos ay dadalhin pa yung mga pera doon sa mga NGO. Anyway, dapat yung mga yun ay talagang binabaril na rin sa bagong bayan. Yung mga nagnanakaw. Heinous crime. Kala natin yun ang heinous crime. Pero sa totoo lang, if you read your Bible, makikita natin, it's disobedience that brought sin to all. Dahil sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ay dapat nating maunawaan ang bagay na ito. Tingnan niyo, ang sabi din ni Samuel, sa 2 Samuel chapter 15. Tingnan po ninyo ang inyong Bibles. You have a Bible with you? Ilan? Tatlo lang ang may Bible. 1 Samuel chapter 15. Verse number 22. And Samuel said, let's read all together. Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Hearken is a synonym of obedience. To hearken, ibig sabihin, makikinig ka sa utos. To hearken the word and the voice of the Lord. To obey is better than sacrifice. Kahit may mga sakripisyo ka sa buhay, mas maganda pa rin na ikaw ay sumusunod. Dahil ang pagsunod, yan may blessing ang Diyos. Ang taong matigas ang ulo, yan ang kanyang kalalagyan ay hindi magandang lugar at kahit kailan, he would not be successful in his life. Why? Because he is disobedient. Kung kayo kahit nga sa bahay natin, di ba? Sino ba ang may nakakakuha ng pabor sa pamilya? Kayong maraming mga magkakapatid. Nagagalit kayo kuminsan o nainggit kayo sa kapatid ninyo na paborito. Sa totoo lang, bakit ba naging paborito yon? Kasi, anong bunso? Kasi nga, sumusunod. Pero ang sabi mo, uto-uto kasi. Nagagalit ka sa pagsunod. Tuto naman kasi yan. Sunod lang ng sunod yan. Walang sariling isip yan. Binigyan mo pa ng maling kahulugan ang obedience. Kaya nga, makikita natin, ang tao na sumusunod sa Diyos, then God will bless him. Amen? Amen. Kaya napakahalaga ang obedience. Now, dito sa buhay ni Naaman, makikita natin ang tatlong klase ng obedience sa kanyang buhay. And maraming salamat, after he was saved, he was able to transform into that obedient child that God blesses. And I hope, bawat isa sa atin ay susundan natin ang yapak na yan. First, anong klaseng obedience meron siya? The first thing that he has to experience is what we call authority-driven obedience. Authority-driven obedience. Ang klase nung una, si Naaman ay sumusunod lang sapagkat yun ang kanyang training. Because he was a military man, he would obey only those that are above him. Yan po ninyo, sa verse number 3, or 4 rather. And one went in and told his Lord, saying, Thus and thus said the maid that is of the land of Israel. And the king of Syria said, Go to, I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took him with them 10,000 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. Yung kanyang pagsunod, sinunod niya dito? Pumunta muna siya sa hari kasi yun nga yung kanyang kalakaran.
he was a military man, and he obeyed, and he went to the man of God only by the word of the king. Nakuha yun? He did not go by the word of the Israelite maid. He went by the word of the king. He was driven not because of what the little maid said, but because of what the king said. He said, "Go! Sige, pumunta ka na." And then tingnan po ninyo, nung makarating siya sa hari ng Israel, what has happened? And it came to pass, verse number 7. And it came to pass, when the king of Israel read the letter, and he rent his clothes and said, "Am I God?" So, hindi, makita natin dito yung galit ng hari ng Israel. And verse number 8 said, "And it was so, when Elisha the man of God had heard that king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel." So Naaman came with his horses and with his chariots, and stood at the door of the house of Elisha. Bakit din siya walang question noong pumunta siya kay Elisha? Why? It was because the king of Israel told him to go to Elisha. Wala kang narinig na siya, bakit niyo ako pinagpapasapasahan? Hindi mo narinig yun kay Naaman. Why? Because he was operating on the fact that he was receiving instruction from the kings. His authority. Kaya kung minsan tayo, nakikinig lang tayo sa mga mas mataas sa atin. Kapag meron nang nagsabi sa atin ganito, tayo na ay nalaban. Selective yung ating obedience. Kaya what happens? When he was there facing Naaman, Elisha, ano nangyari? Nung sabi ni Elisha sa kanya, "Go to Jordan and dip yourself," nagsimula na siyang magreklamo. Bakit? Hari ng Syria, inutusan ako pumunta sa Israel, I came. Hari ng Israel, inutusan ako pumunta kay Elisha. And then the man of God says, "Go to Jordan." Sabi niya, sino itong kutong lupang ito? Ang sinusunod ko lang ay hari. Very selective. Did he get blessing for just following his authorities? Of course not. Kaya nga, kalimitan sa atin, yan ang problema ng ating obedience. Marami nasunod sa mga authorities niya, pero kapag medyo mas mababa sa kanya, nagdadalawang isip na siya, lumalaban na. Amen? Kaya nga pag narinig ang tatay niya, "Okay, you come, dito ka pumunta." Punta siya, punta. Nung sinabihan na siya ng kapatid niya, nung kuya niya siguro, mas mababa doon sa tatay niya, nalaban niya. Selective obedience. Selective obedience is never blessed by God. Yan binibless ng Diyos. At kung yan ay gagamitin mo rin, yan ay hindi ka pagpapaling. Kaya nga, tira mo nandun yung galit niya, yung ngit-ngit niya. He was only obeying his authority. Militaristic. Yeah? Obey first before you complain. Tama naman yun eh. Kaya lang, ang pangit, doon lang sa taas siya nakikinig. Hello? Ganyan ba ang obedience mo? Pag nandyan ang pastor, hello? Tatahimik. Pag wala pastor, laro.
when the cat is away, the mouse will play. Diba? Pag merong nakatutok lang na baril, susunod. Pag wala na, hindi na susunod. Pag may pamalong dala-dala, sige, hindi ka sumunod. Ay may hahataw to sa'yo. Kaya nasunod pa siya. Nung ibaba yung pamalo, wala na. Selective. Because it's only authority-driven. Nakakalungkot yan na klase. Kaya nga, ito rin yung, in other words, nasunod naman talaga. I'm not saying it is wrong that you do not obey your authorities. You ought to obey your authorities. Hindi ko sinasabi na mali yung authority-driven obedience. Kaya lang ito ho kasi yung obedience that is selective and it is not for a Christian, it is not productive. In fact, it is a counterproductive kind of obedience. Kasi nga napaka-selective mo lang. Kaya ang tawag sa'yo, nakikinig lang naman siya sa'yo, hindi sa hamit. Ayan, hindi matigas talaga lang ulo niya. Bakit ako sa akin nasunod? Kasi ikaw lang ang Diyos niya. Ikaw lang ang nakakasuntok sa Kanya. Kasi mas malakas ka. Yung obedience niyan, hindi yan magtatagal na klase na obedience. Second thing, tingnan po ninyo. The second type of obedience that he had shown was legally driven obedience. Legalistic. SOP. Maprotocol lang siya. Tingnan nyo sa verse number 6. And he brought the letter to the king of Israel, saying, Now when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. Verse 7, And it came to pass when the king of Israel, etc., etc. And then verse number 8, And it was so when Elisha, he went to, and Elisha heard this, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him now come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Ito po yung klase na obedience that it is because it is logical to obey, we obey. Meron pa naman logic yun di ba? Anyway, inutusan ako nito. Kaya, naman si Naaman, kahit na papunta siya doon sa hari, kahit mahirap ang preparasyon, magmula doon sa kanya sa Syria, pagkatapos pupunta na Israel, pagkatapos nung nakapagpahinga na sila, nakapunta na sila sa hari, akala na yun pagpunta doon ay madali lang, na may dala-dala ka ng letter, di ba? May dala siyang gold, may dala siyang tao, marami siyang mga dalang, mga dapat na isaayos. And so he had to make all of them rest first, and then he would meet the king. So ibig sabihin ay manikutitos yung bagay na yun. Pero to him, it was just like going from one place to the other. Nang walang kareklamo kasi okay lang naman, pupunta lang naman dito. SOP, kumbaga yan ay standard operating procedure. Yung kailangan sumunod yung legalistic, kasi matanda siya sa akin, kaya sundin ko na lang. Mamamatay na rin lang naman siya, sundin ko na lang. Diba? Pero may mga pagsunod na ganyan. Uy, kakaawa-awa naman yan. Sumunod ka na lang. Bata lang naman Legalistic. Kaya ano nangyayari? Ano problema nung klaseng pagsunod na ito? Nagiging mechanical. So anong result niyan? Kapag hindi mo na maintindihan o meron ka ng reason
not to do it, hindi mo nagagawin. Kaya tingnan nyo, anong sabi niyan? 11:12. But Naaman was wroth and went away and said, Behold, I thought he will surely come to me. At ito ang kanyang gagawin. You see, he can no longer obey at this point in time. Kasi meron na siyang preconceived idea. He cannot, sabi, bakit? Dapat ganito na yun. Ginagamit na niya yung kanyang sariling lohika. Ano pa sabi niya? Verse number 12. Are not Abana and Pharpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? So bagay nga na, lulublob na rin lang ako. Ito, leprosy. Tapos pupunta ako doon sa madumi. Aba, hindi pwede. Bagay nga, lohika. When logic is at stake, man. Well, di ba? Kapag marami ng alam, kayong mga nakapag-aral, hello? Diba? Pag marami na kayong napag-aaralan, kinakalaban nyo ng mga magulang kasi marami ka ng alam. Hello? Pag mas marami ka ng alam sa nanay mo, sa tatay mo, o kaya sa kung sino, kala mo na kung sino ka, hindi ka na makasunod. Tama? Mic test! Hello? Diba? Kasi nga, mas marunong ka na eh. Mas mahirap sumunod, ya? Pag nakita mo, matalino ako sa'yo, ako ba't ako susunod sa'yo? Sabi ni Naaman, bihira ito. Di ba niya alam ito, leprosito? Ano yan? Tapos pasusunurin ako, palulublubin ako doon sa Jordan. Logic, I cannot go. Logic will not tell me that. I have been schooled in the university. Pagkatapos nila papagawa sa akin, nakagraduate ako diyan. May honor pa ako. Magsisirox lang ako. Aba, nag-aral pa ako ng 4 na taon na nagsunog ng aking kilay. Nasunog pa nga ako. Pagkatapos ito ipapagawa sa akin, no way. Over my dead body. Di ba? Marami kayo narinig na ganyan. Kaya marami. Yung mga nag-graduate, lalo sa nag-graduate ng university, pag inutusan na, ayaw na. Nakakalungkot nga, nag-graduate ng BHB siya. Ay, ako'y graduate na, hindi na ako pa pwede magturo ng bata. Ha? Para na ako sa mga ako ay magpipreach na. Matindi. Nakapag-aral lang ng konti. Little learning is a dangerous thing. Hello? Nalaman mo lang ng noun at saka ito, akala mo kung sino ka na. Oh, nanay, mayroon akong project. Bibili kami ng noun. Marami lang natutunan. Akala mo kung sino. Paano talaga itong yung nag-shoot na, sa basketball, nakashoot lang minsan, pagkatapos ay takbong mayaman na. Ano? Yabang. Nakakasunod siya habang logical yung kanyang sinusunod. So you see, it's very dangerous. This kind of obedience is dangerous. But the best that I'd like us to understand about obedience is a faith-driven obedience. Faith-driven obedience. Tingnan mo, verse number 13. Ano yung faith-driven obedience? Ano yung may pananampalatayang pagsunod? Tingnan mo sa verse number 13. And sabi niyan, and his servants came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then when he saith to thee, Wash and be clean? And then verse 14, then he went down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came like unto the flesh of a little child, and he was what? Clean. You see, according to the saying of the man of God.
That is faith-driven obedience. Ayon sa salita ng Diyos. Sa sinabi ng Panginoon, whether it was logical or whether it was said by someone lower than him, it didn't really matter. What matters is that it came from the very mouth of God. Ang pag-ibig sabihin ng faith, faith is taking God at His word. Nakuha po niyo? Pag sinabi nating pananampalataya, hindi dahil nasa simbahan ka. Marami ang nasa simbahan, hindi naman nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, ito yung dapat na maging maliwanag sa bawat isa. What is faith? Faith is taking heed at God's word. Kung yan ang sinabi ng Diyos, huwag mong kukwestiyonin yan. Yun yung sundin mo sapagkat yun ang sinabi ng Diyos. You see, he was questioning a while ago, hindi ba mas maganda doon sa Parpar? Hindi ba mas maganda doon sa Abana? But nevertheless, according to the word of God, to that man of God, he has to dip himself where? In Jordan. Madumi yun. It was against logic. But because it was the word of God, he had to go to Jordan. You see, it was not according to his logic. It was according to the word of God. And sabi niyan, and he dipped himself how many times? 7 times. Bakit? 7 pa? Bakit hindi na lang minsan? Kung talagang pagagalingin ako, dapat isa na lang. But it was because according to the word of the Lord. Minsan, gusto natin kasi yung logic, di ba? Ano bang? Ay, yung iba naman. Ano ba ibig sabihin? Bakit 7 kasi? Ano? 7. Gagawa na istorya doon. 7. Siguro dahil perfect number. So, 7. Pero pag mag-asawa ako, 7 rin. Na anak, kayo naman, hindi naman di pa ako kasi tapos nagre-react na kayo 7, 7. Siguro ganun. O kaya, pag ikaw din ay, pag ikaw'y uupo, ibibilang ka na lang ng 7, doon ka, doon ang swerting, upuan. Oo daw. Ang swerte. Pag ikaw ay kukuha ng bahay, yung pang-7 bahay. Ano yung kahunghangan ng mga tao? May sayad. Pero bakit 7? Hindi ko alam. Basta yung sabi ng Diyos. Hello? Because faith is taking God at His word. Kung sinabi niya yun, yun ang paniniwalaan ko. Bakit? Bakit yung iba naniniwala na tayo ay galing sa unggoy? Di ba? May mga libro na tayo ay nag-evolve. Sino nakabasa ng mga librong yan? Di ba? Na nag-evolve tayo, dati galing daw tayo sa butete, tapos tumalon. Pagkatalon, tumakbo, naging palaka, nung patalon ng patalon, nakatayo siya, naging kabayo, nagkaroon ng buntot. Nung patakbo na, ilang million of years, anong nangyari? Nalaglag yung buntot, nakatayo siya, mukha na siyang unggoy. Tayo pa rin ang lakad pa rin ang lakad hanggang sa naging kamukha na siya ni... Pero naniniwala. Yun ang exam, yun ang tinuturo saan? Sa mga eskwelahan. Naniniwala tayo sa kanila. Isipin mo, kahit kamukha mo unggoy, hindi pa rin ako maniwala galing ako sa unggoy. Dahil sabi ng Diyos, ako'y galing sa kanyang disenyo. For God formed man by the dust, and He breathed into his nostril the breath of life. Saan ba? Ano bang nauna? Itlog o manok? Di ba?
Sabi nila, hindi. Itlog ho. Bakit naman? Kasi saan magaling ang manok? Itlog. Oh. So ano nauna? Itlog o manok? Ang saya mo talaga, kapatid, pag nandito ka. Namimiss ka namin. Hindi ba nag-create ang Panginoon, let there be fowl? Hindi naman niya sinabing, let there be eggs over. Fowl ang create ng Diyos. Kaya ang una, manok. Bago itlog. Pakinggan yung salita ng Panginoon. Bilang mga anak na Diyos, dapat natin, yung tinatawag natin, that faith is taking God at His Word. Dati nakikinig lang siya sa mga hari, wala siyang question. Hari kasi yung nag-utos. Ngayon, sino nag-utos sa kanya? And his servants came. His servants came. Sabi, my father, if the prophet had bid to do some great things, would has not have done it? How much more rather that when he said unto thee, wash and be clean? Sir, alam ko wala akong karapatang magsabi kasi mababa ako. Pero hindi ba yan ang sinabi ng propeta, itong gawin mo? At ano nangyari? Then he went down. Natutunan niya na sumunod. Kahit pa mas mababa yung nagsalita sa kanya. Because he knew that it came from the very mouth of God. Amen? That is faith. It is total submission to God's command. Sapagkat yun ang sinabi ng Diyos. Kaya nga, hindi ba tayo naniwala na tayo ligtas? Bakit natin sinasabi tayo ligtas? Sige nga, are you saved? Yes! Sino may sabi? Amen. Kasi sinabi niyo ho eh. Bakit natin sinasabi tayo ligtas? Bakit natin sinasabi na tayo anak ng Diyos? It's because of John 1:12. But as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God. Naniwala tayo doon. We took by heart the Word of God. At ito ngayon nagdala-dala natin. I have heard of John 1:12 29 years ago. At hanggang ngayon, it's the same John 1:12. At yun pa rin yung pinapangaral ko. And I have stuck to the truth. Nagbago na yung lahat. Marami naman nagbago ng mga libro. But John 1:12 in my King James Bible have not changed. Because it's always there. But as many as received Him, to them gave He power to beget the sons of God. Faith is taking God at His word. Kaya ano sabi ng Romans chapter 17, Romans chapter 10, verse number 17. Romans chapter 10. So then what? Faith cometh by hearing, and hearing by what? The Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing ng mga drama sa radyo. Ano? Ayun ba yung sinasabi ng salita ng Diyos na tatatag ka sa pakikinig ng mga Tia Deli, ng mga ano doon sa radyo? Tia Deli, sorry. Ano na ba ngayon sa radyo? Dear Kuya Cesar? Meron pa rin yun? Buhay pa ba si Cesar? Patay na? Hindi nga. Matagal na patay si Kuya Cesar. Si Tia Deli, patay na rin. Tia Deli. Tingnan ninyo. Hindi yun sa pakikinig saan? Sa radyo, sa telebisyon, ng mga worldly music. Lonely table in my heart. Yung pinapakinggan. Tatatagba ang iyong pananampalataya dyan. Sa pakikinig saan? Makikinig ka sa mga chismis, sa mga kwentuhan, sa lahat ng mga news articles. Tatatagbayan ang iyong pananampalataya? Of course not!
Tatataglan pananampalataya mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. That's why you ought to come to church. You ought to come to church. At anong gagawin mo sa simbahan? Makikinig ka. Hindi na makikinig ka sa amen niya. At matutuwa ka sa amen niya. Dapat natutuwa ka sa salita ng Diyos. Kung siya nag-i-amen, dapat nag-i-amen para sa Panginoon. Buti nga siya nag-i-amen, nakikinig. Ikaw siya, pinapikinggan mo yung amen niya. Ang mangyayari sa'yo, hindi tatatag ang iyong pananampalataya. Amen? Tatatag ang pananampalataya mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. See, faith-driven obedience, yun lamang yung magpapatatag ng iyong pananampalataya sa Diyos. At ano nangyari? Nung siya'y maligtas na, alam na niya. Sabi niya, ito pong offering. Alam na niya kakagad ang offering. Tama ba? Nag-offer na siya kakagad, offering. Kasi, maya, pag-o-offering na naman ako doon. Ito na ho yung offering. Ayoko na doon. Ayoko na kay Raymond. Ayoko na sa Diyos-Diyosan na yun. Sapagkat ang alam ko ang tamang Diyos ay Diyos dito sa Israel, yung pinapangaral mo. Hindi na sa Diyos-Diyosan. You see, completely he was changed. He became close to God because he listened to the Word of God. Kaya magtataka ka ang isang Kristiyano na walang pagkiling sa salita ng Diyos. Pupunta sa simbahan. Bakit? Para saan? Dapat makinig ng salita ng Diyos. Ano dapat ang hinihintay ng isang Kristiyano sa bawat pagtitipon ay yung makikinig sa salita ng Diyos. At sasabihin mo, Panginoon, ikay mangusap sa akin as the preacher is preaching the Word of God. You see, what made him change his obedience? And what made it a good obedience and an obedience that really blesses God, that it pleases God, it's when he listened to God's Word. Hindi sa sinabi ng tao, hindi sa sinabi ng kung sino man, but because it was according to the Word of the man of God. It was according to the Word. He listened to God's Word. He believed God's Word. He trusted God's Word. Kahit sa tingin niya parang it's not so logical to follow, but because it is according to the Word of the man of God, I will follow. And so, he was blessed. He obeyed. It was an obedience out of faith. Ikaw, kumusta pagsunod mo? Bakit ka sumusunod? Kayo mga ladies, bakit kayo nasunod? Kayo, ladies, why do you dress up like ladies? Kasi choir member ako, nakakahiya naman. Well, that's not faith-driven obedience. Dapat na maging sagot mo yan kasi nakita ko sa Bible. Ang sabi ng salita ng Diyos, kayo lalaki, bakit ka nagdadamit lalaki? At hindi ka nagdadamit pambabae. Kung ang lalaki ay talagang ayos yan. Ang necklace ay pambabae, ang hikaw pambabae. Bakit kayo mga lalaki ay nagdadamit ng panlalaki? Dahil hindi, nakakahiya naman kasi. Dapat makita mo dahil sa salita ng Diyos. Amen? Salita ng Panginoon. Okay, mga estudyante sa academy, bakit kayo nandito? Ba't kayo nakaupo diyan? Kasi checkin ng attendance eh. Bukas, meron na namang excuse letter na gagawin. Kaawa-awa ka naman. Baguhin mo yun. It must be a
faith-driven obedience. Dahil salita ng Diyos. Dahil ako'y nakarinig ng salita ng Diyos. Dahil ako'y naligtas. Dahil nakakilala ako sa Panginoon. At dahil sa kanyang salita, yun ang aking susundin. Ba't ka nagbibigay ng tithes? Why do you give your tithes and offering? Why do you come to church? Kasi sabi ng Panginoon Hebrews 10:25. Amen? Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Dahil kalakaran? No, it must be faith-driven obedience. I'm doing this because God said it so. Ngayong gabi, ano ang bakit ipinasulat ang buhay ni Naaman para sa atin? Na matutunan natin. Kaya nga si Naaman, forever he will be always mentioned, even in heaven, because he had faith-driven obedience. Ang dapat matutunan natin na sumunod ayon sa kanyang salita. Mga kapatid, keep reading your Bible. Read your Bible and obey by faith. Faith is hearing by the Word of God. Dahil lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa amin. Ama, maraming salamat na pinasulat mo ang buhay ni Naaman para po, Panginoong Diyos, makita namin kung anong klaseng pagsunod meron po kami. Nais mo pong pagpalain ng bawat isa sa amin, pero dakilang Diyos, tulungan mo po nga po bawat isa na kami sumunod dahil ito ang inyong ipinag-utos. Dahil ito ay inyong salita. Hindi dahil sa mas malakas ang taong nagpapasunod sa amin o kaya logical yung ipinapagawa sa amin. Kundi dahil ito ay inyong sinabi. Ama, hinihiling ko po na ito'y matutunan ng bawat isa sa amin upang maranasan din po namin ang pagpapala na naranasan ni Naaman because he believed in your word. Ngayong gabi, ikaw mangusap po sa amin na yung amin pong mga gagawin ng aming buhay ay naaayon po sa pagsunod namin sa inyong salita. Help us then. Help everybody else tonight that we would obey because you said it so. Please bless even our invitation. For this we pray and ask in Jesus' name.